Hello mga friends, ito ang ibibigay natin sa inyo, ang estilo natin sa pagkondisyon ng manok. Kagabi tayo na nagbigay sa inyo ng tips sa pagkukondisyon natin. Ito ang estilo natin, itong nilalagyan natin. Yan, simple. So dito, upang hindi ka na ma-stress sa kondisyon ng iyong manok, pag maraming manok mo, ganito ka maglagay ng conditioning place sa manok mo. Kailangan hindi siya na basa ng ulan. Paliguan mo lang to ng once a week. Once a week mo lang paliguan. Dito nakalapag siya talaga sa lupa. Pag nandiyan siya sa lupa, hindi mo na siya kailangan i-exercise pa. Diyan, free siya na free siyang kumilos dito. Diyan, free siyang kumilos. Pag dumaan ang alinmang mga inahin na dumaan sa dito na portion, so yan, kikilos at kikilos yan. At saka hindi palaging kumikilos niyan dahil sa hindi lagi-laging dumadaan dito ang inahin. So pag hindi siya laging kumikilos, it means pag sa oras na siya kumikilos, ilalabas ang kanyang flexibility. Yan. Ang liksi ba? Ang liksi niya. Ang liksi niya sa pagkilos, lalabas niyan. Dahil pag lagi siyang kumikilos, wala na yung flexibility niya. Ngunit, pag hindi niya nakita dahil sa mayroong takip dyan sa likuran at sa takiliran, pag may mga inahing dumaan doon, hindi siya nakakilos. Ngunit pag dito dumaan sa harapan, dumaan sa harapan yung mga inahin, pag kita niya, mabigla siya na mayroong inahin. Pag nandiyon siya sa other corner, so tatakbo siyang mabilis papunta rito. So yan, pag may liksi ang manok mo, mayroong flexibility yung manok mo, sa oras ng bakbakan, sa oras ng bakbakan may flexibility siya, which means maunahan niyang matamaan yung kalaban. At kung magaling ang gapper mo, tiyak na you have your percentage of winning. You gain percentage of winning na. So ganyan kapag ng manok. Dahil pag dyan mo ilagay sa yung mga manok mo, it costs more time sa pag-prepare sa kinalangot. Dito hindi mo na ganito lang hanggat the time of competition. Ganyan, pag maliit lang ang pusta mo, ganyan. Pag pupusta ka lang mga 10k, 20k, ito pwede na to. Pwede nang wag mo siyang lagyan ng anumang mga conditioning na mga gamot. Pag nandyan lang 10k, 20k, pwede na yan kahit hindi mo i-injectionan. Lagyan mo lang siya ng mga magagandang feeds, at saka yung waterer niya, lagyan mo lang ng mga yung mga supplement, yung waterer, yung tubig niya ba. At saka yung pagkain, you have to make sure na maganda yung mga pagkain niya na. Kahit hindi mo nilalagyan ng mga tablets. But the better, pag inanuhan mo ng tablet, mayroong tablitas talaga na ibibigay mo sa mga manok mo. Ganyan. Yung pa rin, yung parang normal pa rin na pag condition mo ng manok. Ngunit kahit wala yan, basta't ganito, babakbak yan. Hindi lang masyadong maganda ang performance pag hindi mo full ang paglalagay ng mga conditioning. Ngunit pag pinapakain mo yan ng magandang pagkain, kasi ang manok, kasi sa manok, kung sa Bisaya ba yun, ang kadaugan sa manok lies upon the hand of a gapper. Kahit gaano man kaganda ang pagkondisyon mo,
ang pag-prepare mo ng manok, pag ang gapper mo ang may problema, that would be the cost of your failure. Maubos talaga ang pera mo. Hanggang dito lang muna my friend. So next time post na naman tayo. Okay, just watch to our next posts. Pag ilagay natin ang channel natin ay tungkol lang sa pagmamanok.